Ang Republic Act number 11479 o ang Anti-Terrorism Act of 2020 ay isang batas sa Pilipinas na naglalayong pigilin, ipagbawal at parusahan ang terorismo. Nilalayon ng batas sa protektahan ang buhay, kalayaan at ari-arian mula sa terorismo na itinuturing na nakakapinsala at magpanganib sa bansang seguridad ng bansa at kapakanan ng mga tao. Ayon sa batas, ang terorismo ay kinabibilangan ng mga gawaing naglalayong magdulot ng kamatayan o malubhang pinsala sa katawan ng sinuman. Magdulot ng malawakang pinsala sa mga pasilidad ng gobyerno o pampubliko. Magagambala sa kritikal na infrastruktura, gumagamit ng armas o magpakawala ng mga mapanganib na sangkap upang takutin at destabilisahin ang Pilipinas. Ang batas ay lumikha ng isang konseyo na itinalaga ng Pangulo. Ang Anti-Terrorism Council o ITC na siya ang nagtatalaga ng mga tao maaaring arestuhin bilang terorista. Pinapayagan ng batas ang pagkulong sa mga suspek na walang warrant na pag-aresto sa loob ng 14 na araw at maaari pang pahabain ng 10 araw. Inalis ng batas ang seksyon sa ilalim ng Human Security Act of 2007 na nagbibigay ng kompensasyon sa mga taong napatunayang walang sala matapos makulong. Ayon kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte, hindi dapat matakot ang mga sumusunod sa batas ng Anti-Terrorism Act of 2020 ay gagamitin lamang upang protektahan ang bansa laban sa terorismo. Mga petisyon ang hinahain sa Korte Suprema ng Pilipinas na humahamon sa konstitusyonalidad ng batas. Noong Disyembre 9, 2021, ipinahayag ng Korte na maliban sa dalawang unconstitutional na bahagi ng batas, ang lahat ng iba pa mga tinutulang provision nito ay hindi labag sa saligang batas. Labas din ang People Power Volunteer for Reform PBBR Caraga ng mga brochures karag sa Tagalog at Bisaya upang mapalawak ang kaalaman ng mga tao tungkol sa anti-terrorism law. Araw sa inyong lahat, kami po ang grupo ng terorismo.